Sa video na ito, ihahatid ko kayo sa isang kwento ng takot at misteryo na bumabalot sa isang lumang bahay sa probinsya. Isang batang lalaki ang nakadiskubre ng madilim na lihim ng kanyang lolo na pilit niyang iniiwasan. Habang binabasa niya ang diary ng kanyang lolo, unti-unti niyang nalaman ang tungkol sa isang kulto na nagdudulot ng takot sa kanilang pamilya. Sa gitna ng dilim at mga anino, matutuklasan niya kung paano siya magiging susi sa kaligtasan ng kanilang lahi. Hello, ako po si Jomar. May isi-share lang po ako sa inyo na karanasan. Nung bata pa ako, may napapansin ako sa ancestral home namin sa probinsya. Yung lolo ko, may napakaraming lampara sa bahay. Nung una, akala ko koleksyon lang yun ni lolo. Pero nung tumagal, napansin ko na may kakaiba sa kanya. Takot siya sa dilim. Librarian si lolo kaya akala ko may phobia siya sa dilim dahil sa pagbabasa. Pero hindi pala ganun kasimple. Nalaman ko yon nung makita ko yung diary niya sa lumang aparador sa kwarto. Ang dami kong nalaman tungkol kay lolo sa diary na yon. Pero ang pinaka nakakatakot yung tungkol sa kulto na nakasagupan niya nung binata pa siya. Nung nabasa ko yon, hindi na ako makatulog. Sa sobrang takot, halos hindi na ako makakain. Sa likod ng diary na yon, may nakita akong maluwag na ladrilyo sa kusina. Doon ko nakita yung mga liham at medalya na nagpapatunay na sa pilitang nakilahok si lolo sa mga ritual ng kulto. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, yung tape recorder na nakatago sa ilalim ng kama ni lolo. Nung pinakinggan ko yon, halos hindi ko na matapos yung boses ni lolo. Nagkukwento siya tungkol sa mga ritual ng kulto at kung paano sila tumatawag ng masasamang espiritu. Nung mga oras na yon, nararamdaman ko na parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Hindi ko na natapos yung diary, yung mga liham at yung tape recorder. Pero sa mga nabasa ko at napakinggan, parang nararamdaman ko na rin yung nararamdaman ni lolo. Parang may mga nilalang na nagmamasid sa akin sa dilim. Sa mga nakaraang taon, marami na kaming kamag-anak na nawawala. Ang hinala namin, yung kulto ang may kagagawan nun. Ginagawa nilang sakripisyo yung mga kamag-anak namin. Noong nakaraang undas, nagkaroon ng blackout sa bayan namin. Nag-iisa lang ako sa bahay noon. Nasa Maynila yung mga magulang ko at yung mga kapatid ko. Ako lang ang naiwan kasi may trabaho ako. Nung mawala yung kuryente, halos tumalon yung puso ko sa kaba. Nagsindi ako ng posporo at naghanap ng lampara. Nung makahanap ako ng lampara, napansin ko na may mga anino sa paligid. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa labas, pero alam ko na ako ang pakay nila. Nagsindi ako ng isa pang lampara. Pero kahit na 2 lampara na yung nasa tabi ko, hindi pa rin naalis yung mga anino. Nagsimula na silang kumatok sa mga bintana at pinto. Nagdarasal ako na bumalik na yung kuryente. Pero habang tumatagal, lalo lang silang dumadami. Naririnig ko na yung mga boses nila. Sinasabi nila na ako ang susunod na sakripisyo. Tumakbo ako palabas ng bahay. Sa nabasa ko sa diary ni lolo, hindi ka dapat manatili sa iisang lugar. Kailangan mong tumakbo ng tumakbo. Kapag hinabol ka nila, hindi ka nila mahuhuli. Pero kapag nanatili ka sa iisang lugar, makukuha ka nila. Sa kasamaang palad, yung ninong ko na kapitbahay namin, hindi niya alam yung tungkol sa kulto. Nung makita ko siya, nakaupo lang siya sa sala nila at may hawak na lampara. Nung makita ko yung anino sa likod niya, tumakbo na ako. Alam ko na huli na ang lahat para sa kanya. Sa wakas, nakahanap ako ng lumang lampara na may nakasulat na pangalan ni lolo. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, pero sa dami ng lampara sa bahay, yun pa talaga ang nakuha ko. Nung makita ko yung pangalan ni lolo, naisip ko na baka yun ang lampara na ginamit niya para makaligtas sa dilim. Nung makaligtas ako sa dilim, natutunan ko na hindi pala basta-basta nawawala ang mga nilalang na yon. Hindi ko alam kung paano nakaligtas si lolo sa kanila, pero alam ko na may dahilan kung bakit ako nakaligtas.
Siguro ako na ang bagong tagapagdala ng liwanag sa pamilya namin. Ako na ang may responsibilidad na protektahan ang pamilya namin at ang buong komunidad sa mga miyembro ng kulto na patuloy na nananalasa sa bayan namin. Sa kwentong ito, natutunan natin na minsan ang liwanag ay hindi lang mula sa ilaw, kundi mula sa tapang at determinasyon. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim, ang liwanag mo ang magiging gabay.